Kinabukasan, pagkatapos mag-login, itinayo ni Master Anything ang Magician Exclusive Facility. Ito ay nagmarka ng isang makabuluhang milestone habang na-unlock ng Master ang iba't ibang bahagi ng pasilidad, kabilang ang Magic Research Lab at ang kasamang research skills ay na-unlock. Matapos makumpleto ang Alchemy Lab ay pinalawak ang mga posibilidad para sa item na mas synthesize, na nagbibigay daan para sa paglikha ng iba't ibang mga item. Natapos din ang library, at ngayon ay pwedeng matuto at hasay ng mga salamangkero ang kanilang kaalaman. Samantala, ang tatlong karagdagang gusali kabilang ang Training Groups, Magic Research Lab, Alchemy Lab, at Library ay nagsanib sa isang bagong Magic Hall. Sa kabilang banda, sinasanay ni Han si Olga sa pamamagitan ng pagpipilit sa kanya na tumakbo sa lupa. Nagtataka siya kung bakit kailangan niyang gawin ito, at bakit ang isang mataas na kalidad na manggagawa tulad niya ay gumagawa ng ganitong barber-ikong pagsasanay, lalo na't siya ang gumagamit ng kanyang utak sa pakikipaglaban. Bilang tugon sa mga tanong ni Olga, sa pangungutya, iminungkahi ni Han na mas mabuti pang kumain siya ng patatas, na tila ang karne ay nakalaan para sa mga umaasa sa pisikal na lakas. Gayunpaman, sa kabila nito, kinikilala ni Han na kahit na hindi mahalaga ang pag-iwas habang nagpapakawala ng spell, kailangan pa rin ni Olga na magkaroon ng kakayahang umiwas sa mga pag-atake ng mag-isa. Pinipilit niya si Olga na dagdagan ang bilis ng kanilang pagtakbo sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan sa pangangailangan ng ehersisyo. Nainis si Han sa kanyang mga reklamo, binibigyang diin ni Han na ang stamina ay mahalaga sa larangan ng mga espada at sibat, na mas maganda kaysa sa kanyang hindi komportableng kasuotan. Habang sila ay patuloy na tumatakbo, ipinaliwanag ni Olga na ang kanyang kasuotan ay isang partikular na magic item na ginawa ng kanyang pamilya. Ang magic item ay nagpapataas ng bisa ng flame magic, at ang damit na isinusuot ni Olga ay sinasabing isang magic item na espesyal na inihanda para sa kanya ng kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Han kay Olga na ang kanyang iminungkahing pagsasanay sa stamina ay maaaring mas mahigpit. Kasama dito ang 3 lap sa track araw-araw sa katamtamang bilis ng walang dagdag na timbang. Inihambing niya ito sa kanyang sariling regimen ng pagsasanay, na sinasabing medyo madali lang. Sa kabila ng mga kasiguraduhan ni Han, ipinahayag ni Olga ang kanyang pagkapagod at nagreklamo laban sa mga itinuturing niyang brutal na pamamaraan ng pagsasanay. Pagkatapos ay tumakbo si Han, na nagbibirong nagsasabing mukhang gusto ni Olga na kumain ng patatas para sa hapunan, na nagmumungkahi na kailangan niyang sabihin ito kay Chloe. Habang tumatakbo, napansin ni Han na si Master Anything ay hindi gumagawa ng kahit ano kundi nanunood. Gayunpaman, kinikilala niya na ito ay nakakaaliw panoorin. Sinabi ni Han na habang papalapit sila sa 10th floor ng tower ay napakaswerte nila na nakarecruit sila ng bagong salamangkero at nabuksan na rin ang Magic Hall. Dahil sa pag-open ng lahat ng dungeons kahapon, nakuha nila ang 3 uri ng materyales mula sa weekday dungeons. Marami silang materyales sa bodega na naghihintay ng kanyang utos, at iniisip niya ngayon na ang panahon upang gumawa ng mga consumable item tulad ng mga potions. Nang mag-log out ang master, naglakad si Han patungo sa Magic Hall, na inuutos kay Jenna na huwag hayaan si Olga na tumakbo palayo, na tila pagod na sa kanilang pag-eensayo. Iniisip ni Han na ang paggawa ng potion ay karaniwang ginagawa ng mga mataas na ranggong pharmacist o alchemist. Pero tulad ng ginawa ni Han sa paggawa ng kagamitan at armas, kung gagamitin nila ang mga minigame, maaari silang makagawa ng mga potion ng walang kinakailangang kasanayan. Pumasok ang ating bida sa Magic Hall, kung saan nakakita siya ng ilang mga libro, ngunit hindi niya ito magawang basahin. Kaya't sinimulan niyang gumawa ng potion. Maingat niyang idinagdag ang mga sangkap at sinimulan ang potion crafting sa isang minigame. Nakahawig ng rhythm game. Mahusay na nakayanan ni Han ang mga hamon, matagumpay na nakagawa ng mga low-grade health at mana potions sa pamamagitan ng kanyang mahusay na gameplay. Hinangaan siya ni Isel para sa kanyang mga pambihirang galaw sa laro at nakamit ang 6 na health potions at 2 mana potions. Tinitigan ni Han ang mga potion na nakuha niya. Naisip na baka magduda si Master Anything, ngunit sinabi niya na mas mabuti nang magtago ng ganito kaysa mamatay. Pagkatapos may sigawa ang paggawa ng potions. Tinawag ni Han si Aaron at Jenna at pinaalala sa kanila na ang kanilang partido ay opisyal ng may salamangkero ngayon, na kanila namang tinanggap. Tinanong ni Han kung alam nila kung bakit siya naglagay ng uling dito,
ngunit nananatiling walang ideya ang mga kasamahan ni Han at hindi nila alam ang gusto niyang ipahiwatig. Nang bigla, ang ating bida na si Han ay matapang na inihulog ang kanyang kamay sa naglalagablab na uling, na nagdudulot sa kanila ng pag-aalala kung ano ang kanyang ginagawa. Habang inilalagay ni Han ang kanyang kamay sa naglalagablab na uling, na nagbigay naman ng pagkalito sa kanyang mga kasamahan at tinanong siya nito kung ano ang kanyang ginagawa. Mariing sinabi ni Han na kung si Olka ay gagamit ng apoy, kailangan din nilang masanay sa apoy. Nagsimula si Han na bumilang ng 10 habang hinahawakan ang mainit na uling, na ikinabigla naman nila Aaron at Jenna. Pagkatapos ng kanyang pagbibilang, inalis niya ang kanyang kamay mula sa mainit na uling, na malubhang nasunog at namaga. Gayunpaman, sinabi niyang okay lang ito, at sinasabing makakabawi rin naman sila dahil agad naman maghihilom ito sa waiting room. Pagkatapos, ipinahayag ni Han na si Olka ay gumagamit ng apoy at sila ay lalaban sa kanyang tabi. Tinanong niya sila kung ano ang mangyayari kung hindi sila masanay dito at baka mauna pa sila maluto bago pa man ang kalaban. Nagpahayag ng pag-aalala si Jenna at nagtanong kung gagawin nila ito, at nagtanong si Aaron kung gaano katagal ang kanilang pagsasanay. Sumagot si Han na hanggang sa makayanan nila ito at sa kaloob-looban niyang iniisip na kailangan nilang gawin ang kakaibang aksyon na ito hanggang sa makakuha sila ng fire resistance skill. Upang hikayatin si Aaron, pinaalala ni Han ang pagsubok sa ika-5 palapag, na sinasabi na dapat niyang tandaan ang nangyari noong sila ay naging kampante. Habang si Aaron ay nag-aalangan na lumapit sa umaapoy na uling, hinawakan ni Han ang kanyang kamay at hinikayat siyang gawin ito sa isang lugar na walang makakakita sa kanya, dahil walang malupit na libangan si Han na manood sa mga tao na sumisigaw sa sakit. Dinagdag pa niya na ito ay ginawa niya lamang upang ipakita sa kanila bilang halimbawa at agad naman naintindihan ni Aaron ito. Samantala, nagpahayag ng takot at pag-aalinlangan si Jenna, na nagsasabing ayaw niyang gawin ito at mariing sinabi na siya naman ay pamapa na lang sa likuran. Nang bigla, mapang-asar na kinuha ni Han ang kanyang mga kamay at sinabi sa kanya na kung ayaw niya ay siya mismo hahawak sa kanyang mga kamay at sabay-sabay silang hahawak dito para hindi masyadong masakit, na nagdulot naman kay Jenna ng pagkagulat at pag-aalala mula sa kanya. Pinaalala din sa kanya ni Han kung tatakbo ba siya palayo sa tuwing gagamit si Olka ng kanyang magic, na binibigyang diin na hindi niya kayang protektahan ang kanyang sarili o gumamit ng movement magic sa tuwing magkakast ito. Sinasabi niya na kung hindi nila maprotektahan si Olka mula sa gilid, mamamatay siya at sinasabi kay Jenna na kung ayaw niyang masayang ang salamangkero na sa wakas ay nakuha nila, iginiit din niya na dapat siyang masanay sa apoy hanggang makarating sila sa ika-10 palapag. At agad naman nagkusa si Jenna na gawin ito. Pagkatapos ay ibinalik ni Han ang kanyang atensyon kay Aaron, habang pinapaikot nito ang balisong at sabay ngiti na nagsabi kay Aaron na kailangan niyang magkaroon ng pain-resistant skills. Binigyan siya ng dagger upang gamitin para sa pagkuha ng pain resistance sa pamamagitan ng anumang pamamaraan na gusto niya. Kinikilala ni Han na maaaring hindi ito kaaya-aya at masakit, ngunit kailangan ito ni Aaron, dahil kahit na ang health potions ay maaaring makapagbalik ng kalusugan, ngunit ito ay may kapalit ng matinding sakit. Binibigyang diin niya na ang pain resistance ay mahalaga kung gusto nilang makipaglaban habang nagtitiis. Samantala, nag-aalala si Jenna kung kailangan din niyang gawin ito, ngunit sinabi ni Han na kailangan niyang matutunan ang mabilis na pagpapalit, sa pagitan ng kanyang pana at short sword, upang makipaglaban ng malapitan man o malayo kung kinakailangan ng sitwasyon. Pinaalala ni Han sa kanila na ang kanilang close, mid, at long formation ay hindi nagagamitin at ipinakilala ang isang bagong estratehiya sa kanila. Iminungkahi niyang bumuo ng isang tatsulok habang si Olka ay nasa gitna nito at inanunsyo na magsisimula silang sanayin ang formation na ito bukas. Binibigyang diin ni Han kay Jenna na habang maaaring hindi ito ang kanyang paboritong formation, sinabi din ni Han na magkakaroon ng mga pagkakataon na si Aaron o siya mismo ay hindi na magiging sapat upang protektahan si Olka. Pinahayag rin ni Han na kailangan nilang protektahan si Olka bilang isang prinsesa. Ngunit para magamit ng maayos ang kakayahan ni Olka ay wala ng ibang paraan pa para dito. At ang pinaka-epektibong komposisyon ng partido ay ang pagkakaroon ng 2 mage. Mas mabuti sana kung mayroon tayong support mage, ngunit sayang at wala tayo ng ganon. Ipinahayag ni Han na mayroon pang ika-9 na palapag, ngunit maliit ang pagkakataon na makapunta sila doon. At malamang ang pangkat ng ika-2 party ang siyang aatasan na pumunta doon para makakuha sila ng karagdagang karanasan.
Binanggit rin niya na habang aktibo pa ang chain quest, walang paraan na isang pangkat lamang ang magiging aktibo. Ang pag-develop ng sub-party ay isang bagay na kahit sinuman ay alam na gawin, kaya't naniniwala siya na dapat ay alam din ito ni Master Anything. Nagsospek si Han na magkakaroon ng misyon sa ika-10 palapag kung saan kinakailangang magtulungan ang hindi bababa sa 2 pangkat. Dahil ito ay isang quest para sa kooperasyon, napagtanto ni Han na hindi may kukumpara ang hirap at panganib nito sa kanilang mga karanasan hanggang ngayon, kaya't hindi sila maaaring magpabeya sa kanilang paghahanda. Determinadong palakasin ang sarili, sinindihan ni Han ang uling, at matapang na tiniis ang sakit habang inilalagay ang kanyang kamay dito. At ginamit ang tela upang pigilan ang kanyang mga sigaw upang hindi ito marinig sa labas habang nasa gitna ng tahimik na gabi. Sa pamamagitan ng patuloy na sakit at pakikibaka, matagumpay na nakuha ni Han ang kasanayan sa fire resistance. Kinabukasan, nagbigay si Han ng matalim na pagsusuri kay Olga, sinasabi sa kanya na hindi sapat ang kanyang kasalukuyang kakayahan, na nagdulot ng pagkalito sa kanya. Ipinayo ni Han na kung kailangan niyang bawasan ang kapangyarihan ng kanyang spell, ay dapat niya rin paikliin ang oras ng casting, at bawasan ang pagkonsumo ng mana. Bilang tugon, sumigaw si Olga sa inis na kung paano siya nang ahas na sabihin ang ganitong insulto. Pagkatapos, seryosong sinabi ni Han sa kanya kung ayaw niyang pagbutihin ito. Bilang tugon, galit na umiwas si Olga at pilit na tinanggap na siya ay susunod sa kanyang payo. Ang flame magic ni Olga ay sumusunod sa 3 layer ng istruktura. Ang unang layer ay upang sindihan ang mga apoy at ilabas ito, ang pangalawa ay upang magsunog sa pamamagitan ng pagsabog ng mga apoy, at ang pangatlo ay upang itaas ang pagsabog pataas gamit ang kanyang kakayahan sa pagmodifika nito. Iniisip ni Han na habang nagdadagdag si Olga ng higit pang layer sa kanyang magic, tumataas ng malaki ang pagkonsumo nito ng mana, na nagre-resulta sa mas malakas na epekto. Ngunit, para sa kahusayan, kailangan niyang matutunan ang balanse sa pagitan ng kapangyarihan at pagpapanatili nito. Pagkatapos nito, nilapitan ni Han si Jenna sa training ground, at habang unti-unting lumalapit sa kanila ang ika-10 palapag, nag-ensayo sila mula umaga hanggang gabi, na lubos na pinapalakas pa ang intensidad nito. Sa kanilang training session, ginawa ni Han ang arrow blocking training shots ni Jenna, at sa isang punto ay tumigil na siyang gumamit ng shield at nagsimulang magdagdag ng higit pang kasanayan sa kanyang sarili habang nasa gitna ng ensayo. Sa gitna ng training, pinuri ni Jenna si Han, sinasabi na siya ay lumalakas habang ginagawa nila ito. Gayunpaman, nakatuon pa rin si Han sa gawain, at habang iniiwasan ang palaso, sinabi niyang nasa gitna sila ng training, kaya't walang pangangailangan para sa mga papuri. Sa walang patid na pagsisikap ni Han, nakuha niya ang skill na projectile defense, at ang kanyang proficiency sa beginner sword at shield ay tumaas sa level 6. Samantala, ginagamit ni Jenna ang switching technique upang makakuha ng proficiency sa short swords at archery. Habang mahusay na iniiwasan ni Han ang kanyang mga pag-atake ng short sword, mabilis na bumalik si Jenna sa kanyang archery. Gayunpaman, bago lubos na may sigawa ang kanyang susunod na galaw, natagpuan niya ang espada ni Han ay nakahanda ng tumapat sa kanya, na nagpapakita ng kanyang mabilis na reflexes at anticipation. Malalim na humanga si Han sa kanyang mga kasanayan at iniisip na kahit ang kanyang orihinal na antas ay isang 1-star, mayroon siyang kamanghamanghang potensyal, at ang kanyang learning rate ay hindi natural. Kinikilala niyang malayo siya sa likuran ni Jenna kung hindi niya nalaman ang pick-me-up na laro dati. Pagkatapos ay pinuri niya ang kanyang mga kasanayan, sinasabi na maganda ang ginawa niya, na nagpapasaya sa kanya, at siya ay nagbiro tungkol sa kanyang nakaraang pagkamuhi sa mga papuri habang nagte-training. Nang maglaon, nagmuni-muni si Han na ang isang karaniwang 1-star ay nasa antas ni Aaron. Kahit na ang spearmanship ni Aaron ay umabot lamang sa level 3, siya ay nananatiling nag-iisa sa kanyang kwarto, nakatuon sa pagpapalakas ng pain resistance. Sa kabilang banda, nagte-training din si Olga ayon sa sinabi ni Han noong nakaraan sa Magic Halls. Kahit nabababa ng kaunti ang kanyang firepower, sapat na ang lakas ng kanyang spells, at maliban sa mga ekstremong sitwasyon, sinabi ni Han na ayos na gamitin niya lamang ang unang layer ng kanyang magic. Ang training grounds naman ay mayroon ding ilang hindi tiyak na mga 1-star hero na pumasok kamakailan, ngunit wala pa ni isa sa kanila ang magiging kapaki-pakinabang.
Iniisip rin ni Han na tila hindi nila maabot ang maksimum na 5 tao sa isang pangkat, lalo na sa parehong Party 1 at Party 2. Ngunit mukhang ayaw ni Master Anything na magdagdag pa ng mga bayani, at hinuhulaan ni Han na ang Master ay nagbabalak na maglagay ng mga tulad nila. Kinabukasan, bumalik ang pangkat ni Edes matapos ang pagpasok sa ika-9 na palapag. At nalinis nila ang entablado ngunit mukhang nasugatan at malungkot ang mga miyembro nito. Napansin ni Han na tila may mga bahagi ng katawan na nawala at tinanong ang tungkol sa kanilang misyon. Pagod na sinabi ni Edes na ang layunin ay supulan ng isang nayon ng goblins na may humigit kumulang 50 goblin. Tinanong ni Han kung may espesyal ba sa lugar, at sinabing kung may nakita siyang kakaiba. Bilang tugon, isiniwalat ni Edes na ang palapag ay isang mudfield na tila pagkatapos ng pag-ulan. Maliban doon, wala siyang napansin na iba pa. Pagkatapos, ipinagbigay alam ni Isel kay Han at sa kanyang mga kasama na oras na nila upang maglakbay sa dungeon. Sa tulong ng isang iglap na ignite magic ni Olka, mabilis nilang nalampasan ang mga hamon ng palapag, at nalinis nila ito ng madali. Paglabas nila sa dungeon, iniisip ni Han ang kanilang pag-unlad, na pagtanto na ang ika-4 na palapag ay hindi na nagbibigay ng sapat na hamon para sa kanilang pangangailangan sa training. Bilang resulta ng kanilang matagumpay na ekspedisyon, umabot sa level 10 si Han, level 8 si Jenna, level 6 si Aaron, at level 4 naman si Olka. Iniisip ni Han na sila ay nasa limitasyon ng kung gaano kataas ang kanilang mga level sa kanilang kasalukuyang palapag, at naitaas nila ito hanggat maaari. At sa tulong ng operasyon ng pabrika ng kagamitan, ang lahat ng mga kagamitan ng pangkat ay nakatanggap ng pangkalahatang pagbuti. At ang mga kagamitan na E-rank leather armor na madaling masira ay pinagtibay sa D-rank sa pamamagitan ng paglalagay ng mga metal plates. Habang si Aaron at Han naman ay nakatanggap ng bagong daggers bilang pangalawang armas. At ang 2 tao na nasa training grounds, sina Shuran at Macon, ay idinagdag sa unang pangkat at ikalawang pangkat. Bagamat wala silang karanasan, kakayahan, o kasanayan upang makasabay sa grupo, hindi ito maiiwasan dahil nalalapit na ang pagpasok nila sa ika-10 palapag ng tore. Nang sumapit ang gabi, lumapit si Isel kay Han at nagtanong kung naisip ba ni Han ang uri ng susunod na misyon na naghihintay sa kanila sa ika-10 palapag at kung siya ba ay kumpiyansa na makakayanan ito ng walang kahirap-hirap. Itinanggi ni Han ang ideya, na sinabing magiging katulad siya ng Diyos kung mayroon siyang ganong pangitain. Nagtataka si Han kung bakit siya hinahanap ni Isel sa ganitong oras, pero sinabi niya na siya ay nandito para magtanong ng walang kwentang bagay. Tinutukoy ni Isel na siya ay isang Diyos, na agad naman sinabi ng ating bida na kung ito ay mangyayari, dapat ay nasakop na ni Han ang ika-100 na palapag. Sa kabila ng pagkilala sa kanya bilang isa sa pinakamataas na ranggo ng mga manlalaro sa Pick Me Up, at taglay ang titulong Master of Masters, kinikilala ni Han ang kanyang mga limitasyon. Sa kabila ng kanyang malawak na karanasan, umabot lamang siya sa ika-88 palapag sa loob ng 2 taon ng paglalaro at daan-daang mga grupo niya ang na-wipe out dahil sa mga hindi inaasahang random patterns at traps. Nag-iisip si Han na ang mga masters ng Pick Me Up ay umaasenso sa pamamagitan ng pagkatalo at iniisip niyang hindi pa nakakaranas ng pagkatalo si Master Anything. Naniniwala si Han na ang tanging sandali na matutunan ni Master Anything ang tinatawag na pagkatalo ay kung si Han mismo ang mamamatay. Kinabukasan, nagtipon ng lahat ng mga bayani sa bayan, na nagpasiklab ng pag-usisa ni Olka sa biglaang pagtitipon. Nagtanong siya kung bakit maraming tao, na nagsabing tila hindi naman ito pinatawag ni Isel. Kasama si Olka, tiniyak ni Han sa kanya na ipapatawag sila ni Isel sa lalong madaling panahon at pinayuhan siyang huwag magtanong muna. Sinabihan siya ni Olka na parang alam niya na ang lahat ng bagay dito. Samantala, iniisip ni Han ang sitwasyon, napansin niyang 30 minuto nang nakalog-in si Master Anything. Ipinapaliwanag niya ang kawalang utos ng Master bilang senyales ng pagmumuni-muni, na nagmumungkahi na may mga mahalagang desisyon na ginagawa ito. Habang hinihimok ng sistema ang Master na umakyat sa ika-10 palapag, nagtataka si Han kung susubukan ng Master ang ika-10 palapag at tatanggapin ang hamong ito. Isinasaalang-alang ang kahandaan ng kanyang grupo, napansin ni Han na ang pinakabagong miyembro ay hindi pa lubos na nakakaangkop sa kanilang grupo. Idinadagdag pa niya na siya mismo ay umabot na sa pinakamataas na antas para sa isang 1-star na karakter ngunit hindi pa umusad ang kanyang star.
Nakakaranas siya ng pakiramdam ng kakulangan at iniisip na kung iiwan siya ng master ng isang linggo, maaari niyang i-upgrade ang kanyang mga kasanayan sa limitasyon ng 1 star. Naniniwala siya na ang karagdagang oras ng pagsasanay ay makakatulong sa kanila na subukan ang ikasampung palapag sa mas maginhawang kondisyon. Ngunit iniisip niyang hindi ito tumutugma sa personalidad ng master na nakita niya hanggang ngayon. Habang tinatanggap ng master ang hamon at binubuksan ni Isel ang espasyo ng time and space rift, lumalaki ang determinasyon ni Han. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na kahit na ang mga karanasan ay tila totoo sa kanila, hindi ito ang kaso para sa master dahil bahagi lamang ito ng laro para sa master. Kahit na sila ay makakaranas ng pagkatalo at ma-wipe out, tinatanggap ni Han na ito ay katanggap-tanggap para sa master dahil maaari niyang palaging mag-recruit ng higit pang mga bayani sa hinaharap. Pagkatapos, iniutos ni Han sa bagong miyembro ng grupo, si Shuran, na magtago sa isang sulok kapag nagsimula ang laban. Bilang tugon, nag-aalala si Shuran at nagsabing maaari rin siyang lumaban. Gayunpaman, iniisip ni Han na ang level 3 na may level 1 beginner swordsmanship na si Shuran ay magiging hadlang sa yugtong ito at kung siya ay sumali sa grupo isang linggo ng mas maaga, matuturuan niya si Shuran ng ilang pangunahing kaalaman. Samantala, pinapaalalahanan ng sistema ang master, na nagsasabi na ang paparating na quest ay mahirap at nangangailangan ng dalawang grupo. Binibigyang diin ito na kung kulang siya sa mga miyembro ng grupo, kailangan niyang punan ang mga ito gamit ang premium o libreng summon. Higit pa rito, nag-aalok ang sistema ng kapaki-pakinabang na tip. Maaaring gamitin ng master ang tactics room upang magbigay ng tactical guide sa mga bayani na kalahok sa quest. Napagtanto ni Han na hindi alam ng master kung paano gamitin ang tactics room dahil ito ay medyo komplikado para sa isang baguhan. Pagkatapos, iniutos niya kay Isel na hilingin sa master na kunin nila ang kanilang mga kagamitan mula sa imbakan. Mabilis na sumunod si Isel sa utos ni Han at ipinaalam sa master na may mga hindi nagagamit na consumables na kagamitan. Inirekomenda niya na dalhin ng mga bayani ang mga consumables na ito upang magamit sa tamang panahon sa quest. Matapos makuha ang pahintulot mula sa master, kumuha si Han ng 6 na health potions at hinati ang mga ito sa grupo ni Edes, na naglaan ng 3 potions sa bawat grupo. Kinikilala ni Han na ang mga mana potions ay gagamitin lamang ni Olka. Iminumungkahi ni Han kay Edes na maaari silang maghiwa-hiwalay sa iba't ibang lugar, ngunit binigyang diin ang kahalagahan ng mabilis na pagsasama-sama kung kinakailangan. Nang ipahayag ni Edes ang pag-aalinlangan tungkol sa pag-accomplish nito, pinayuhan siya ni Han na magtungo sa gitnang bahagi ng lugar. Tiniyak niya na kung mawawala siya sa lokasyon ng sentro, maaari niya itong mahanap sa pamamagitan ng pag-scout mula sa mataas na lugar. Bago sila pumasok sa espasyo ng time and space, ay tinutukan ni Isel ang mga miyembro ng grupo, na nag-uudyok sa kanila na maging maayos upang hindi mag-abala kay Han at siya ay nakamasid sa kanilang mga ginagawa. Pinasalamatan ni Han si Isel sa kanyang determinasyon at sinisiguro sa kanyang sarili na sila ay makakaakyat sa tore. Pagkatapos ng kaunti, ang unang grupo ay na-teleport sa ikasampung palapag kung saan sila ay nakatagpo ng isang nag-aalala na lalaki na hindi alam ang kanyang presensya. Siya ay natagpuan na umiiyak ng malakas sa isang sulok at ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala habang sumisigaw na silang lahat ay tiyak na mamamatay. Ipinahayag ng lalaki ang isang pakiramdam ng kawalang pag-asa, na nagsasabing hindi makakamtan ang tagumpay at pinagsisihan na kahit ang mga kababaihan at mga bata ay makakaranas ng kapahamakan. Biglang sinampal ni Han ang likod ng lalaki at nagtataka ang lalaki kung sino ang naroon. Tinawag ni Han ang lalaki na Bobo, na iniisip kung ano ito. Samantala, ipinaalam ni Jenna kay Han na sa palagay niya ay hindi nakikita ng mas matandang lalaki ang kanilang presensya, habang ang lalaki, na hindi alam ang kanilang presensya, ay nag-aalala na umupo, na iniisip na baka ito ay isang multo. Napagtanto ni Han na ito ay isang non-player character o tinatawag sa laro na NPC, at iniisip na maraming pagkakataon na lumabas ang mga NPC sa mga quests. Nag-isip siya kung bakit hindi sila nagtutulungan ng maayos, ngunit ganito talaga. Tumingin si Han sa paligid at nagkomento na ang lungsod na ito ay mukhang pamilyar. Nagsabi si Aaron na ngayon na sinasabi ito ni Boss Han, iniisip niya na maaaring nakapunta na sila dito dati at mukhang medyo iba ngunit pamilyar. Napagtanto ni Han na totoo nga na nakapunta na sila dito dati.
Dahil ito ay ang sirang lungsod na naging entablado ng ikalimang palapag na kanilang naging unang misyon, ngunit ang kaibahan ay hindi pa ito bumagsak.